third vlog for the day. And this is the first time na na-try ko to. It's about time na gumawa na ako ng bagong update regarding Go Solar net metering. So ito na yung pinakahihintay natin. Ano ba yung mga resulta? So nagkaroon kami ng net metering December 3. Actually, kakabalik lang namin from China. Bumalik kami medyo gabi na. Kinabit yung net metering the same day. Nung, I think, mga hapon nila kinabit. Nung binilang ko yung days, nasa mga 3 months estimate na kabit yung net metering namin. Which is not bad. In-anticipate namin mas matagal pa. But at least now, meron na kaming net metering. So, but hindi ako nag-update nung December, hindi ako nag-update nung January, ngayon lang ako nag-update. Kasi nga nung December, nung holidays, daming Christmas lights, ang daming parties, ang daming bisita, may mga balikbayan, and ngayon lang uli parang nagiging normalize yung paggamit namin ng kuryente. So ngayon ako magbibigay ng updates. And good news, kasi ang kuryente namin ngayon is nasa 5,200 pesos na lang. Ang average kuryente namin, umaabot siguro ng mga around 18,000 kasi tumaas na nga yung kuryente. So 18,000 per month, tapos 5,200, lumalabas na parang nasa 70% ang savings namin. So, hindi nagsisinungaling si Go Solar. And yan ang gustong-gusto ko sa kanila kasi kung ano man yung mga pinrami sa amin, natupad naman. So, nag-deliver na naman ang Go Solar sa promise nila na makakasave ng 70 to 80% per month. And yun nga, tuwang-tuwa kami kasi that is the goal naman talaga. So habang nire-review ko yung mga comments dito sa YouTube, yung iba kasi parang pina-plug nila, para silang parang independent contractor na nagkakabit ng mga solar solution sa bahay. And ine-explain nila sa akin dito na sobrang mahal daw ng package ng Go Solar. Tapos hindi pa siya hybrid, yung inverter. Okay, so parang mas mapoprovide yata na mas mababa ang presyo na may kasama ng battery. And mas mabilis pa daw ang application for net metering. Guys, hindi naman po ako affiliated sa Go Solar. So if makakatipid ka sa mga independent contractors na ito, na mga nagko-comment here, go ahead, go for it. Good for you. Ngayon ako, consumer ako ng Go Solar. Nandito na yan eh. So hindi ko na mapapalitan yan. Yung inverter namin, hindi naman siya hybrid. So nandyan na yan. Again, depende po yan kung ano po talagang end goal nyo. Ang end goal namin kasi is makatipid. Ganun na nga. So 70 to 80%. So sa ganitong setup, if this keeps up yung natitipid namin, in 3 years time pa lang, bawi na namin yung 360,000 na binayad namin sa Go Solar. Uulitin ko lang ang mga warranty na binibigay ng Go Solar. So kung kukuha kayo ng independent contractor, make sure na bibigyan kayo ng mga guarantees or warranties. Napaka-importante niyan. I want to make it clear guys na malinaw sa inyo na hindi ko po sinisiraan yung mga independent contractors. Okay? Sinisafeguard ko lang po kayo kung kukuha kayo ng mga independent contractors na bibigyan kayo ng mga guarantees/warranties para meron kayong peace of mind. Ito yung mga warranties na binibigay sa amin ng Go Solar. For the solar panels, manufacturer's warranty, 15 years. So yung 14 solar panels namin, kung may masira dyan, hindi kami kakabahan, tutulungan kami ng Go Solar para palitan yan, mga solar panels. For 15 years, that is more than enough bawing-bawi na investment namin dito nga sa Go Solar. Power inverter, manufacturer's warranty rin, and this is 5 years. Full system, engineering and workmanship warranty, 1 year lang to. Ito yung mga pag-i-install nila lahat ng mga gamit. Okay, so far, okay naman. Wala naman kami nakikita mga any loose screws or anything. Everything's okay. And lastly, yung battery/power wall, manufacturer's warranty din, and another 5 years. So yan ang binibigay sa amin ng Go Solar and peace of mind na kinuha namin sila. Consumer lang kami, katulad nyo. So, nasa sa inyo po kung kukuha kayo ng Go Solar. So, hanapin nyo na lang, double check nyo, verify nyo, check nyo online. Do everything you can para makahanap kayo ng pinakapasok sa budget nyo and at least reputable. Also, ang maganda dito sa Go Solar, nagbibigay naman ng mga payment options. So, pwedeng 1 year, 2 years, I think 3 years. Depende na sa usapan nyo with the accounting team. Ngayon, pag meron kayong na-refer, bibigyan kayo, I think, some discount. Hindi ko pwede disclose yung makukuha nyo sa referral, okay? Kausapin nyo na lang yung marketing team. Mahirap magbigay ng figures, baka iba-iba yung usapan. Ito lang masasabi ko, yung sa net metering, hindi na kami umabot ng 40,000 kasi nga meron kaming na-refer na ibang
customer. I think ang magandang next update natin sa net metering, yung talagang kasagsagan ng summer, yung sobrang init, para makita natin kung makakompensate ng araw yung konsumo na sa aircon. Kasi yung aircon talaga yan talaga yung kumakain ng malaking electricity bill eh. Anyways, that's it for my video. I hope you find value in this video, and if you do, please hit a like and subscribe, and I'll see you on the next one.